Virgo. This is a Virgo Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of May. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta ang mga Virgo? Let's see kung anong meron, anong bago, anong paulit-ulit na ginagawa. This is a Virgo Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of May. Collective energy, mga Virgo, please. Collective energy, mga Virgo. Collective energy ng mga Virgo. Paalala, ang nag-iisang account ng Mystic Siren ay kay Angeles 11. Any messages coming from a different account, hindi po ako yun. Mag-ingat sa scammers. Virgo, let's see. Kaperahan, kabuhayan. This is the Virgo energy. You are tapping on your energy. Sabi mo, babalik ka na doon sa energy where you're focusing on your personal goals, personal growth, self-love. Nagkaroon ka ng, sabihin natin, mga doubts in the past sa mga kaya mong gawin, sa mga kaya mong i-achieve. But, yun nga nagre-realign ka doon sa alam mong kaya mong gawin, potential, okay? Focusing on self-love. Meron ding mga business deals, meron ding mga recognition, promotion, kung ano man to tungkol sa pera and achievements na nagkaroon ng delays, no? And siguro, you feel like, ay, ano ba yan, hindi dumating, baka hindi ka worth it, baka hindi ganito, baka hindi ganyan. But, na recenter mo yung energy mo, going back to self-love, self-growth, financial abundance, okay? Kumbaga parang nawalan ka ng kumpiyansa sa sarili in the past. Pero it feels like naayos mo naman. Okay? Parang probably you felt emotional, kung ano man yung mga nangyari, but then na-recenter mo yung energy mo. Okay? Maraming iniisip ang masculine sa connection na to about moving forward ang financial goals, plano, negosyo, mas magsisipag, no? Para makuha yung promotion, kung ano man. Pagdating sa pag-ibig, it feels like hindi makafocus ang masculine pagdating sa love because sabi niya kailangan i-prioritize to, kaperahan, kabuhayan. May mga promises of love that the feminine is waiting to manifest at like to pa rin ni masculine yung pangako sa kanya, promise of love. But I feel totoo naman yung love nyo para sa isa't isa. Doon nagdadala ng overthinking because, yun nga, may mga broken promises because nadidefocus, which is tama naman, no? Ang hirap kasing mag-focus sa pag-ibig kung pag-uwi mo ay parang nagro-ruminate sa utak mo kung paano mo babayaran yung mga bills, insurances, and everything, you know? Maraming ino-overthink also. Minsan naisip ni feminine, kaya ba nagkakaganyan si masculine, very distant, meron ba siyang ine-entertain na iba? I feel nagkaroon ng record in the past, kaya parang sabi ni feminine, right now ba totoo nang nagbago si masculine? Focus na ba sa kanya? Wala na bang ine-entertain? It feels like may pagkamagiliw sa babae itong masculine ito. Let's see kung meron talaga. But may nakikita akong like nagkakagusto, nag-a-admire kay masculine and the feminine doesn't like it. Of course, 'di ba? Sa akin lang naman, no, walang problema kung may nag-a-admire. Ang problema kasi kapag nire-reciprocate. Okay, so but it feels like pareho kayo, focus sa kaperahan, kabuhayan, meron kayong mga pinag-uusapan na ito yung goals, ito yung mga gustong ma-achieve, ito yung gagawin, i-rebuild yan, no? Parang pareho naman kayo naka-laser focus, but mas ano talaga yung masculine, no? Alam mo yung parang ADHD na talagang pag nakafocus siya sa trabaho, talaga nawawalan ng panahon pagdating sa pag-ibig. Maraming naging hindi magandang energies in the past, but
Gusto lang ni feminine ng assurance pagdating sa pag-ibig na talagang okay na at nagbago na at hindi na mauulit yung mga ugly situations na nangyari in the past. But it feels like, of course, hindi naman ganun kadaling magbago, mag-transform, at meron pa rin ditong feeling of uncertainty, selosan, jealousy, no, kung ano man to, because kulang daw sa effort. But both of you are trying to avoid conflict and trying to fix the situation, though nandun pa rin talaga yung nagkakamali, okay? Pero ang nakikita ko maganda dito, focus kayo sa kaperahan, kabuhayan. Though mahal nyo naman, totoo naman yung love nyo para sa isa't isa. Kaya lang medyo, nagiging ego boost kasi nung masculine yung mga humahanga sa kanyang ibang feminine. So, alam mo yun, naliligaw ng landas to eh. Let's see. But masculine, I just wanna remind you, walang problema kung may humahanga sa'yo. Ang problema doon, kapag nire-reciprocate mo ang paghanga na yun. Okay, so, in the past, nagkaroon ng new beginning, new cycle, meron kayong mga inaayos na next chapter ng love connection na to. But I feel, maraming naging plano, marami na rin nagawa. From the moment na nagsimula kayo, marami na kayong na-build together. Wala rin ako nakikitang hiwalay. Nandito pa rin, nasusubukan nyo pa rin ayusin at ilaban ang pagmamahalan na to. Okay, so, marami kayong pinagpe-pray na recognition, awards. Ooh, nahulog. Wait lang. Recognition, promotion, kung ano man yan. Okay. For now, it feels like tinatanggap nyo na kung may kakulangan sa oras, sa pag-ibig, okay lang yan. Pero minsan talaga, the feminine feels triggered na hindi pa pwedeng kahit weekend man lang ay ayusin nyo to, yung schedule nyo at magkaroon kayo ng time together. And gusto lang naman ni feminine na i-rebuild ang relationship na to because kapag nawawalan kayo ng time together, nawawala yung intimacy at mas malaki yung chance for the temptation na pumasok sa relasyon na to. Masculine, if you're hearing this reading, bigyan ng time ang relasyon na to, okay? Kung ano man yung sinasabi ni feminine para naman to sa inyong dalawa, hindi ito pagiging demanding ni feminine, but meron lang gustong ayusin si feminine na love connection and intimacy sa inyong dalawa para naman hindi malaglag yung love na binibuild nyo. Kasi, I understand na mahalaga yung pera, kabuhayan, pero find time and balance na bigyan din ng tong relasyon na to. Kasi may pera nga, but it feels like for the masculine, nasa sacrifice yung oras sa love. Okay? Find the balance. Okay? Virgo energy, marami kang katanungan sa buhay. Tama ba tong tinatahak mo? Tama ba tong relasyon na to? Doon nahihirapan, may challenges na i-balance ang bagay-bagay. Kasunduan sa pag-ibig, finding the understanding sa bawat isa. Hanggat kaya mong walang conflict, gagawin mo naman. Pero nahihirapan ka rin, na parang hindi ba pwedeng maging inspirasyon nyo yung isa't isa kasi ang dami na ngang pagsubok, responsibility sa buhay. Sabi ng feminine sa connection na to, gusto niya ng stable and loving connection. Sabi ni masculine, ganun din naman siya, pero parang time purse, na-overwhelm siya. Okay. Pero eto na nga, masculine. Sabi lang naman ni feminine, gusto niya ng honesty sa relationship na to. Wala ka ba daw sikreto at tinatago? Okay. Sabi ni masculine, pag umamin naman sa'yo, awayin mo ko. Sabi ni feminine, kung wala namang problema at walang masama, bakit mo itatago? And because of that, sabi ni masculine, puro duda ka feminine. Ang sabi ni feminine, bakit ako magdududa kung wala kang tinatago? Sabihin mo lahat. Sumagot ka sa text at sumagot ka sa tawag. Asan ka masculine? Alam mo, may record na tong masculine na to kaya ganito yung feminine, na parang may trust issues na sa kanya. So, fix ko ano man to and kung ano yung mga nagdadala ng energy of duda, tanggalin, sumagot sa tawag, mag-update, kung ano man. So, may mga doubts kung tama pa ba talagang kumapit sa relasyon na to at
like pagkatiwalaan ang mga promises. Maraming confusion, maraming busy din. Okay? Busy sa kaperahan, kabuhayan, personal growth, personal goals. But it feels like magpapatuloy ang ganitong energy at mag-stay naman kayo together kahit you trigger each other's emotions. Andyan pa rin kayong dalawa. You might be dealing with the Sag, Pisces, kapwa mo Virgo, Taurus. So, in the next 3 months until the end of August, ipaglalaban ng pag-ibig pero ipaglalaban din ng goals. Mag-stay kayo together, do magfo-focus pa rin sa goals. Marami kayong pag-uusapan, na pasensya muna, maraming inaasikaso, busy sa trabaho. But you'll find the wisdom, pareho kayo naintindihin, unawain ang bawat isa. There's a masculine here na sabi niya is ginagawa naman niya yung best niya para ayusin ang relasyon at magplano para sa future. Do aminado si masculine na nakukulangan siya ng time pagdating sa pag-ibig right now kasi may hinahanap daw siya na like harvest time na mas malaking financial goals. And because of that, the feminine might feel neglected ang pagmamahal. At sabi niya, hindi ba pwedeng bigyan natin ng konting panahon ang pag-ibig na to? Find the balance. Wala akong nakikitang hiwalay. Bigyan daw ng plano, ano ba talaga? Kasi hindi pwedeng, bigyan lang ng time din ng pag-ibig na to. Okay. But, sa dami ng dapat ayusin, bibigyan naman ng effort. But, naghahanap lang ng pagmamahal yung feminine. So, masculine, bigyan lang ng time. Kahit once a week, lumabas kayo, kumain, you go out together, you spend time. Kahit sa bahay lang, no? Yung time together, hindi naman kasi yung just because you're physically there, you're there. Ramdam ng babae if you're emotionally absent. You know what I mean? Na, magkasama kayo, tapos text ka ng text, tapos tanggap ng tanggap ikaw ng tawag tungkol sa work. Tapos kumakain kayo, tapos nagla-laptop ka, nagtatrabaho ka. Oo, nag-book ka nga ng staycation, maya-maya, nagre-ring yung phone mo. Quality time. May mga bagay, naiintindihan ko naman na may mga hinahabol at hindi maibabalik basta-basta ng panahon. But, etong mga ganitong, pareho kasing naka-put in line yung energy nyo pagdating sa pag-ibig. The feminine is demanding, no? Very strong yung word na demanding, but it's really, wala akong mahanap na ibang mas maayos na word, no? The feminine wants time, quality time with you, masculine. Kasi gusto niyang ayusin at i-rebuild kung ano man yung mga naging kulang sa time nyo in the past. Ngayon, masculine, naiintindihan ko naman yung mga inilalaban mong pangarap. Pero para sa inyong dalawa, mas nagiging open kayo sa temptation to entertain other energies na maaaring to fill in the gaps. Kung may hahanga sa feminine at bibigyan siya ng atensyon, I'm not saying tama, but napakalapit sa temptasyon. Alam mo yung paggutom at uhaw at may nagbibigay ng validation, very, ganon din kay masculine. Because maaaring mawalan kayo ng time sa isa't isa. May nakikita ako mga humahanga kay masculine at napaka-prone sa temptation kung emotionally lumalaki yung gap nyo. I'm not saying para lang to kay masculine or feminine, but nilalagay nyo sa danger yung relasyon. Kung nagkaroon na ng record in the past, si masculine, pag nawalan kayo ng time sa bawat isa, and you're spending more time sa kaibigan at sa ibang tao, mas nalalapit talaga sa temptation. Huwag kalimutan na ayusin yung relasyon na to. Okidoki, find the balance. Doon naiintindihan ko na maraming bills. Okidoki. And that would be the Virgo Sun, Moon, Rising, and Venus Collective bonus reading for the month of May. See you again in a few days for your June reading. And PM me for your personal reading. And kapag available ako, magre-reply naman ako agad.
And I do prefer yung mga scheduled readings kasi kailangan ko siyang ayusin yung schedule para I have that enough energy na ibibigay sa inyo, no, para dun sa inyong personal readings. Okay, dokie. Message muna, ha, kasi most of the time nai-interrupt yung ating scheduled readings. Kawawa naman yung mga nakaschedule. So message me at magre-respond ako kapag free naman ako. Okay, dokie. See you again in a few days for your bonus reading. Bye-bye, Virgo.